Magandang araw mga bata, ako nga pala si Teacher Ayesa. At ngayon, ako ay magkukwento ng isang napakagandang kwento na kapupulutan natin ng madaming aral. Ito ang Pagong at ang Kuneho. Isang hapon, habang masayang namamasyal si Pagong, ay nakasalubong niya si Kuneho. Palibhasa'y mabagal maglakad si Pagong, pangising-ising sinabi ni Kuneho, Hoy Pagong, pagkaikli-ikli naman ang paa at pagkabagal-bagal mong lumakad, wala kang mararating yan. labis na nainsulto ang Pagong sa mga sinabi ng Kuneho, pero hindi niya pinahalata na siya ay nagdadamdam upang patunayan na may pagmamalaki din naman, ay sinagot niya ang mayabang na Kuneho. Kung gusto mong subukin ang aking kakayahan, bakit hindi natin daanin sa isang paligsahan? Maaaring mabagal nga akong maglakad, pero nakasisiguro akong matatalo kita sa palakasan. Ngunit lalo lamang siyang pinagtawanan ni Kuneho. Ha, nabibigla ka ata Pagong, baka mapahiya ka lamang. Wika ni Kuneho. Pero sige, pagbibigyan kita, anong paligsahan ang nais mo? Tanong ni Kuneho. Para magkasubukan tayo, bukas pagsikat ng araw, magkarera tayo sa bundok na iyon. Tinuro ni Pagong ang abot tanaw na bundok. Tuwang-tuwa si Kuneho sa hamon ni Pagong. Nakasisiguro siyang sa bagal ng Pagong ay tiyak na mananalo siya. Kinabukasan, sa paanan ng bundok, maagang-maagang dumating sina Kuneho at Pagong. Hindi pa huli ang lahat, bibigyan pa kita ng pagkakataon para isalba ang sarili mo sa kahihiyan. Pagmamalaki ni Kuneho. Ito lang masasabi ko. Maaaring mabilis ka, subalit malakas naman ang aking resistensya. O siya, sige, umpisahan na lang natin ito. Ikaw na ang magbilang hudyat ng ating pasisimula. Baka sakaling kahit konti magkaroon ka ng chance sa manalo. Isa, dalawa, tatlo, takbo! Sabay ngang humakbang ang dalawa. Mabilis na nagpalundag-lundag si Kuneho. Halos sandaling minuto lamang ay naroon na agad siya sa bundok. Nang lumingon siya, ay nakita niyang malayong-malayo ang agwat niya kay Pagong. Habang patuloy naman sa kanyang mabagal na paglalakad si Pagong, samantala, si Kuneho ay halos mainip na sa pag-iintay na makita si Pagong sa kanyang likuran. Ilang ulit na ba siyang nagpahinto-hinto? Pero wala ni anino ni Pagong. Palibhasa, malaki ang kanyang tiwala sa sarili. Alam niya ang kakayahang tumakbo ng mabilis, kaya ipinasya na magpahinga muna nang makarating na siya sa kalagitnaan ng bundok. Mabuti pang ay mamahinga na muna ako. Malayo pa naman si Pagong. Isa pa, pagod na rin naman ako. Wala akong dapat ikabahala dahil napakalaki ng agwat naming dalawa. Upo si Cuneo sa ilalim ng puno at dahil sa kapaguran, hindi niya namalayan na siya ay nakaidlip. Kahit nasabihing napakabagal, umusad ay pinagsikapan ni Pagong na ibigay ang lahat ng lakas upang unti-unting makapanik sa bundok. Nang matanaw ang himbing na himbing sa pagtulog ang katunggali, ay lalong nagsumikap umusad pataas ang pawisang si Pagong hanggang sa madaanan at malampasan niya ito. Lubog na ang araw nang magising si Kuneho. Tinanaw niya ang ibaba ng bundok sa pag-aakalang nandoon pa rin si Pagong. Subalit wala pa rin. Sinimulan niyang muling tumakbo at laking gulak niya nang makita niyang si Pagong ay malapit na sa tuktok ng bundok. Lalong nagtatalon pataas ang Kuneho upang unahan si Pagong. Tumakbo siya ng tumakbo nang walang pahinga sa pag-asang mauunahan niya pa si Pagong. Ngunit huli na ang lahat. Narating na ng masikap na Pagong ang tuktok ng tagumpay. Tuwang-tuwa si Pagong at hindi siya makapaniwala na siya ang nanalo. Sa kabilang banda, si Kuneho ay hiyang-hiya sa nangyari. Humingi siya ng paumanhin kay Pagong sa ginawa niyang pag-iinsulto at pagmamaliit dito.
Simula noon, naging aral na ito kay Kuneho na kailanman ay hindi niya dapat maliitin ang kanyang kapwa. Ang kuneho ay labis ang tiwala sa sarili na mananalo siya kaya tumigil ito sa gitna ng paligsahan at nakatulog. Ang pagong ang patuloy na naglakad at hindi tumigil hanggang sa dulo ng karera. Gaya ng pagong, hindi basihan ang bilis upang manalo. Kahit dahan-daan, basta tuloy-tuloy, ang kaya mong mapagtagumpayan ang anumang karera ng buhay. Ano-ano nga ba ang mga aral na pwede nating mapulot sa ating kwento? Una, walang imposible sa taong nagsusumikap. Gaya ni Ipagong, ugaliin natin na huwag tumigil at patuloy na magsumikap hanggat makamat natin ang ninanais natin na tagumpay. Walang bagay na hindi natin makukuha kung hindi natin paghihirapan. At ang lahat ng bagay na makukuha natin ay magbubunga ng napakaganda. Pangalawa, huwag maging mayabang. Gaya nga ng salita ng Diyos, tandaan, ang taong nagmamataas ay lalong bumababa at ang taong nagpapakababa ay lalong itataas. Naway may natutunan kayo mga bata. Paalam!